Sa kauna-unahang pagkakataon matapos maging hot topic ang dalawang independent contractor ng GMA7 na sina Richard Cruz, Jojo Nones dahil sa umunay ginawang pangahalay nila sa anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Humarap na ang dalawa sa Senate hearing. Mariing pinabulaanan ng mga ito na walang katotohanan ang binibintang sa kanila ng anak ni Nino na si Sandro Mulak. Nilinaw din ng dalawa na hindi sila executives ng GMA Network taliwas sa mga naglalabasang balita. Kaya umano nilang patotohanan na inosente silang dalawa. Paliwanag pa ni Jojo at Richard ay kaya umano hindi sila dumalo sa unang Senate hearing. Umiiwas daw sila sa mga mapanghusgang publiko. Bago po ang lahat, gusto po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa unang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kaming ma-subject sa media circus of premature trial. Gayon din po, natakot din kami na malabag namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI. Nang nagsimula na ang mga panahong iyon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal ilabas ang lahat ng mga counter-allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI ay kahit ang alegasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaaring ilabas dahil subject po ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI ay hindi pa ebidensya hanggat hindi pa napapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakarang pagdinig, nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at sinigurado naman po ng kagalang-galang nating chairman na si Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang nating senador na si Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Ito'y bahagi lamang na naging pahayag ni Jojo Nones. Kinumpirma naman ni Richard Dode Cruz na sila ang tinutukoy na dalawang independent contractor ng GMA7 na naglalabasan ngayon sa social media. Ngunit paglilinaw ni Cruz, wala silang ginawang hindi maganda sa aktor na si Sandro Mulak. Kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online post na kumalat noong mga nakarang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng anumang sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ninyong lahat, mariin pong itinatanggi namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng lumalabas, taliwas sa sinasabi online. Wala po kaming kapangyarihan o impluwensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa produksyon ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Dagdag pa ni Cruz, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years at bago ang pangyayaring ito ay malawak ang aming naging kontribusyon sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan ng naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Maganda po ang takbo ng aming karera. May tatanong niyo po sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-tagal namin sa industriya, wala po kahit ni isang reklamo, sexual man or anuman ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan, karera at reputasyon para makapag-abuso o mangharas ng isang tao. Base naman kay Nones, hindi umano nila kayang gumawa ng kahit na ano, lalong-lalo na sa anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Dahil alam umano nilang sa onting pagkakamali, wala silang kalaban-laban dahil simpleng banggagawa lamang umano sila. Pahayag pa ni Nones, hindi naman po namin itinatanggi na bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla o kung ano-anong masakit at mapanirang puri na bansag at deskripsyon. Bakla po kami. Oo, pero hindi kami mga abuser.
Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot pa kami sa Diyos. Sa huli, kami rin po ay humihingi ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming patunayan sa piskalya o anumang korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Pero habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo muna kaming husgahan. Ituring na parang mga convicted criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo. Alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo. Samantala, kwenestyon naman ni Senator Bong Revilla ang pagtanggi ni Jojo at Richard sa ginanap na Senate hearing. Ayon kay Senator Bong, gusto daw bang palabasin ni Jojo at Richard na hindi nagsasabi ng totoo si Sandro Mulak dahil sa mga naging salaysay ng dalawa. Batay pa kay Senator Bong ay nakita umano niya ng personal ang kalagayan ni Sandro. Talaga naman umano nagkaroon ito ng matinding trauma dahil kitang-kita daw niya kung paano nanginginig si Sandro Mulak. So Jojo, ibig mong sabihin nagsisinungaling si Sandro? I saw him personally the next day. The guy is really shaking. Masyadong apektado siya. Talagang na-trauma yung bata eh. Kapag ang bata ganun ang reaksyon, me personally nakita ng dalawang mata ko. Kilala din kita, kasama ka namin sa project. And sa akin lang, syempre dun lang tayo manindigan sa tama. It's so unfair. Si Ninyo pa? You know Ninyo. Hindi na ang usapin dito yung issue about you. Issue about the Mulaks or Sandro. Ang issue dito ngayon, yung pangkalahatan. We want to avoid this. Yung ganitong mangyari muli, ang daming lumalabas na nagpuputukan. Iba't ibang stasyon, itong mga naabuso, ganito, ganyan. Yun ang iniiwasan natin. Ang lalabas dito ngayon is, he said that, ganito, ganon. So we'll leave it to the committee kung ano man yung magiging desisyon ninyo. Basta tandaan ninyo, hindi kami na may personal dito. Yung sa atin lang, in aid of legislation para ma-avoid natin at maiwasan na yung mga ganyang pangyayari. Pero sa totoo lang, me personally nakita ko yung bata, nanginginig siya. Sa mata ko, totoo yung sinasabi niya.